Kamusta po kayo? Sabihin ko sana isang mainit na pagtanggap. Kaya lang, baka lalo kayo mainitan eh. Anyway, ang magandang balita po, nakakapayat. Nakakapayat ang init. Ipinagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa libro ng Ikalawang Pedro. At si Pedro ang matapat na apostol na kung saan marami sa atin kinukumpara natin yung ating sarili kay Pedro kasi siya ay mapusok at madalas magkamali, pero ganun din yung kanyang pagmamahal sa Panginoon ay napakatindi rin. Siya yung lagi nangunguna sa mga apostol, di ba? Lagi siya yung pag may nangyayari, siya yung unang nagtatanong at unang nagsasalita at una ring napapahamak. Ngayon, itong pinag-aaralan natin, si Pedro ay malapit na siyang mamatay. Nakakulong siya habang sinusulat niya itong Ikalawang Pedro at papatayin siya. At natatandaan niyo ba kung paano siya papatayin? Ipapako siya pero patiwarik dahil ayaw niyang magaya sa pagkakapako ng Panginoon. Gusto niya, hindi siya karapat-dapat, kaya sabi niya, baliktad niyo ako ipako. At ganoon din yung kanyang asawa. At hinabilinan siya ng Panginoon nung bago siya magministeryo. Ang Panginoon ay binigyan siya ng pagkakataon kasi nung kanyang itinatwa ang Panginoon, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon upang makapanumbalik at inihabilin ng Panginoon ang kanyang kawan. Di ba, tatandaan nyo, tinanong siya, Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. At itong ating pinag-aaralan, kinakabahan si Pedro para sa kawan o sa tupa na kanyang inaalagaan. At gayon din sa mga darating pang mga tupa ng simbahan, kabilang na tayo doon, kasi dumadami yung mga tinatawag na huwad na guro o false teachers. At napakagandang object lesson ng tupa o sheep sa simbahan, kasi ang tupa ay isang hayop na hindi katulad ng ibang hayop na kayang alagaan ang kanilang sarili. Ang tupa, pag hindi inalagaan ng pastol, mamamatay. Kailangan niya ng napakatinding aruga. At ganoon din ang kawan sa simbahan. Kailangan din ng mahusay na pastol, ang punong pastol si Jesus. At hinahabilinan ngayon ni Pedro ang mga pastol na katulad namin upang alagaang mabuti ang kawan. Ang tupa ay mahina at minsan madaling malinlang. At ang simbahan ngayon, marami ng lilin lang. Meron isang bayan sa New Zealand na mas maraming tupa kaysa sa tao. Sa bawat isang tao, merong 6 na tupa. At sa bawat lugar, sa isang square kilometer, mas marami ang tupa kaysa sa tao. Kaya ang mga kabarkada ng mga taga New Zealand, mga tupa. Yung kanilang mga kapitbahay at kabarkada ay mga tupa. Pero taon-taon, maraming ding kinakatay na tupa sa New Zealand, kinakain. At milyon-milyon. At merong isang interesting na pamamaraan kung paano patayin ang mga tupa sa New Zealand. Yung isang buong kawan, kanilang dadalhin doon sa slaughterhouse o doon sa bahay patayan na pinangungunahan ng isang tupa. Para nga mapakita sa inyo, pumunta ako kahapon sa New Zealand. Kahapon lang ho. At kumuha ko mga picture. Ayan. May nangungunang tupa. Sinusundan siya at dadalhin sila doon sa lugar kung saan papatayin lahat yung tupa. Pero bago patayin lahat ng tupa, meron parang pinto na doon lumalabas yung tinatawag nila na Judas sheep. Bakit Judas sheep? Kasi pinamunuan niya yung tupa para dalhin sila sa tiyak na kamatayan. Ayun yung Judas sheep, yung puti. Nakikita nyo? Next picture. Tingnan nyo mabuti. Ang layo pa ng nilakbay ko para makuhanan ko lang ng picture yan. Sa Air Google. Ginoogle ko lang yan. Yan, nakita nyo? Pero may napansin ba kayo sa tinatawag nilang Judas sheep? May sungay.
Actually, hindi dapat, ang tawag dyan, Judas goat. Pero hindi masyadong matalino kasi yung mga tupa, hindi nila sinabi, pare, mukhang may sungay itong sinusundan natin, ha. Okay, next. Yan, so, pag naandun na sila sa lugar na kung saan sila ipapatayin, gigilitan, hindi ko alam kung paano, kinukuryente, hindi ko alam. Meron pinto na kung saan yung Judas sheep, alam niya na siya, e-escapo na, tatakas na siya. Next. Ayan. Tapos yung mga maiiwan, papatay na lahat. Naiwanan na yung Judas sheep sa loob. Next. Yan, yan po litrato. Eh, hindi naman talaga sheep, kambing. Na mukha ng sheep. Next. Yan. Tapos ayan, cartoons, sabi niya, ay, salamat ha, at sabi mo, matapat yung ating pastol, yung pala kakatayin tayo, nag-uusap yung mga patay na tupa. Next. Yan. Tapos merong isang libro na sinulat tungkol sa tinatawag na Judas goat. Yun, may sungay. Ang ehemplo po niyan, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa sheep in wolves clothing. Yung mga pastor na ang tinuturo ay ikapapahamak ng simbahan. Kaya pag nakita nyo po na yung mga pastor dito sa GFC nagkakaroon na ng sungay, nagsimula parang bukol, maya-maya humahaba na, baka dapat nyo na pong suriing mabuti. Pero hindi lalabasan ng sungay. Lalabasan ng maling katuruan, ang maling pastol. Kaya tumayo po tayong lahat, babasahin natin ang katuruan tungkol sa mga huwad na guro sa simbahan. Ikalawang Pedro 2, 1-3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan ang katuroang ito upang makapag-ingat po kami sa naglaganap ng mga maling tagapagturo. Proteksyonan mo rin kami na ang aming simbahan na huwag sana magturo ng mali at laging magtiwala sa Biblia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Dalawa lang po ang points, 2 points. Una, huwag magtaka na may hiwad na pastor sa simbahan. Inihahanda po natin ang bawat isa para hindi tayo magulat kasi sa simbahan, hindi tayo masyado nag-iingat. Basta pastor, ginagalang, at tayo ay nangingimi na suriin. Ano? Kasi mababait ang Pilipino eh. Kaya kahit medyo questionable na, hindi natin magawa. Kasi hindi natin inaakala na merong huwad na pastol. Pero ito pong pag-aaralan natin, inihahanda tayo para hindi magtaka. Kundi asahan pa nga na napakaraming tagapagturo ng mali. Pangalawa, kung alam na natin yan, huwag tayo maging disipulo kasi alam na natin. Ang maling pagtuturo po dito sa ating unang punto ay ang kauna-unahang gamit ni Satanas para labanan ng Diyos. Ang pagtuturo yung kunin niya yung tama at ito'y imali. Ito ay gawing mali sa pamamagitan ng pag-iiba ang kanyang pangunahing gawain. Hindi na po natin pinag-uusapan dito yung mga false teacher o nagtuturo ng mali sa labas ng evangelical church. Pinag-uusapan na po natin dito sa born again church. Kasi dun sa labas, tulad ng Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, at saka mga Mormon, yan po ay mga false teaching. At paano malalamang yan ay kategorya ng false teaching?
because of their Christology o yung katuruan sa doktrina na kung sino si Kristo. Sa ating faith, sa Bible, Jesus is God. Sa kanila, Jesus is man. Doon lang po, mahuhuli mo na. So, ang definition ng cult o ng false teaching sa labas ng evangelical o born-again church, yung kanilang Christology. Pero dito po, ang pinag-uusapan dito ni Pedro sa loob ng church. Dinideklara nila, Jesus is God. Tama ang mga doktrina nila. Pero iniiba nila ang mga prinsipyo sa Bible. Dahil sa mga kadahilanan na akin pong sasabihin sa inyo mamaya. Iniiba nila ang kahulugan, iniiba nila ang tama. Nagsimula po ang pag-iiba ng tama doon pa lang sa Genesis 3. Kinuha ni Satanas yung salita at utos ng Diyos kay Eva at si Adan. Sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin ang prutas na ito. Lahat pwede niyong kainin maliban dito. Sa Genesis 3, iniba ni Satanas. Sabi niya, at nagbigay siya ng duda. Talaga bang sinabi? Nag-create siya ng doubt o ng questionable. At dahil doon, nagpalito naman si Eva at sa pamamagitan ng pag-iiba ng salita ng Diyos, lalin lang. At ngayon, naiinitan tayo kasi pinalayas ang sangkatauhan sa hardin. Hindi nyo ba alam, sa hardin ng Panginoon, centralized air condition, hindi nasisira. Pinalayas tayo dahil naturuan ng mali si Lola Eva, ay si Eva, hindi, ibang Eva yun, si Eva nandito, at si Lolo Adan. Ang huling utos sa Biblia, sa pahayag, ay patungkol sa pagbabawal ng pag-iiba ng salita ng Diyos. Sabi sa pahayag 22, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto, aalisin naman ng Diyos ang karapatan sa bunga ng punong kahoy. So hindi mo pwedeng dagdagan at hindi mo pwedeng bawasan yung sinabi ng Panginoon. Maraming gumagawa niyan kasi gusto nilang palabasin yung nilang ibig sabihin ng Biblia. At hindi nila pinalalabas yung talagang ibig sabihin ng tinatawag na may akda o ang author ng Bible. Yung tinatawag na authorial intent, yung gustong sabihin mismo ng Diyos sa kanyang isinulat. Kaya iniiba nila. No? Bakit iniiba? Sapagkat ang ibang religion, hindi sila interesado na mapalwalatian ng Panginoon kung hindi makuha yung kanilang gusto. For example, yung ating pinanggalingang religion, punong-puno ng ritual. Tinatawag na false teaching na ritualism. Yung ritualism, punong-puno ka ng activity. Simba ka ng simba, ang dami mong panalangin na paulit-ulit, araw-araw nagsisimba ka, tapos ang daming mga mga burloloy, very ritualistic. Maraming simbolo. Pero makikita mo, pag nagawa mo to, pwede mo na rin gawin yung kasalanan mo. Ito yung tinatawag na dichotomy. Nag-provide yung mga false teacher ng religion na punong-puno ng activity para pakiramdam mo, religious ka, pero pwede mo rin gawin yung kasalanan mo. Nakuha nyo? So, pwedeng God and sin. At maraming may gusto ng ganon. Kaya marami tayong politiko, hindi ko na sasabihin ko sino, kasi buboto na kayo next week, na parang sinasabi nila, maka-Diyos ako, pero yung buhay nila, iba-iba asawa. Pwede, kasi religious naman ako. Nagdo-donate naman ako. Yung tinatawag na false teaching na ritualism. Meron naman tinatawag na false teaching na mysticism. Ano yung mysticism? Mystical, mystiko. Parang, kinausap ako ng Diyos at sinabi niya sa akin, ibigyan niyo ako ng pera. Amen. Tapos, sinasabi pa nila, meron silang mga pananalita pananalita ng anghel. May mga ganon.
Pero ganun din, ang buhay nila ay punong-puno rin ng kasalanan kasi iniisip nila, meron naman akong superpower, meron akong mysticism, pero ang buhay ko ay pwede rin ng kasalanan. Kaya marami tayong makikita, hindi ganila lahat, ng mga artista na naando sa tinatawag na charismatic church, pero yung buhay nila dati pa rin. So nakikita nyo, kaya iniiba yung katuruan para magkaroon ng accommodation ng religion and sin. Normally. Yung iba naman, yung tinatawag na universalism. Merong false teacher, universalism, yung universe, pangkalahatan, lahat ng religion pwede. Si Billy Graham, nalulungkot ako, nag-announce siya na lahat daw ng religion, universal, ay papunta sa Diyos. Tulad ng Buddhism, papunta rin sa Diyos yan. Tulad ng Hinduism, papunta rin. Basta naniniwala ka sa isang mataas na Diyos, si Kristo, si Buddha, kung sino man yan, ay all road leads to God. Yun yung false teaching na universalism. Meron din naman tinatawag na ito ay tinuturo ng mga evangelical na. Yung mga katulad nating born again. Yung tinatawag na false teaching na postmodernism. Yung tawag na yon medyo complicated pero simple lang. Lahat ng conviction ng tao, pare-pareho. Sinabi niya, may dalawa akong chicks. Pero nagbibigay naman ako ng pera sa simbahan eh. Meron akong 2 chicks. Meron din akong 2 cats. Meron din akong 2 ibon. Meron din akong 2 kung anong hayop. Pero okay lang kasi lahat naman ng pero mabait naman ako eh. So sa Diyos, basta mabait, okay lang. So yung tinatawag na ako, anong tama sa Kanya, huwag mo sasabihin mali. Yung mali sa'yo, huwag niya sasabihin tama. Kanya-kanya, at lahat yan ay walang dapat maghusga. So ngayon, sa mga simbahan, pag natanong mo, hindi naman yan sinasabi sa Bible ay, naghuhusga ka. No absolute. Yan yung tinatawag na postmodernism. At huli na, marami pa akong pwedeng sabihin, pwede ako magbigay ng maghapong lecture dito, isa pang false teaching na itinuturo sa tamang simbahan. Nakuha nyo ba? Maling katuruan na naituturo na sa tamang simbahan. Kasi hindi salita ng Diyos ang tinuturo, kundi mga katang-isip. So, anong sabi natin? Ritualism, mysticism, universalism, postmodernism, at ito, huli na lang, at marami pa. Pragmatism. Pragmatism, nagmula sa salitang pragmatic o practical. Yung religion na practical. Lahat ng sasabihin ko dito, dapat practical. Alam bang mahal ka ng Diyos? Kaya dapat, kung anong hilingin mo, ibigay niya. Kasi mahal ka ng Diyos eh. So yung relihiyon, na wala naman sa Bible, pero parang tunog Bible, na practical. So, dadami yung tao kasi practical siya eh. Alam mo, pag sinabi mo, Lord, I claim it! Ibibigay sa'yo ni Lord dyan. At paulit-ulit mo sabihin, wala sa Bible yun. Ang sinasabi sa Bible, you ask, but you also trust God. So yan yung mga katuruan na kaya itinuturo ng mga false teacher yan. Kasi para dumami ang kanyang miyembro. Pag dumami ang kanyang miyembro, mapapa-airconan na niya, no? Siguro yayaman siya. At dadami ang kanyang mga ari-arian. Yan ang motibo ng false teacher. Pero ang simbahan na natuturuan ng tamang interpretasyon na ating ginagawa, book by book, verse by verse, mahihirapang malinlang. Kasi sanay ang tao na ipepresenta ng pastor yung salita ng Diyos at kanyang ipapaliwanag. At malaunan, pag tinubuan ng sungay yung pastor at nagsalita siya ng Bible verse at mali ang kanya sinabi, sasabihin ng tupa, hoy, parang may sungay na si pastor. Yung sinusundan natin, merong nakuha nyo? Sinasanay ang kawan na magsuri at siya rin ay masuri. Hindi natatakot yung pastor na siya'y ma-question ng kawan. Pastor, parang malayo na yata yung iyong itinuturo sa amin. Kaya ang bawat miyembro, ang bawat tupa ng matapat na pastol ay natuturuan kung papaano mag-aral ng Biblia. Para pag siya nakarinig na ng maling turo, na parang tamang turo, na ginawang maling turo, kanyang naaamoy, kanya itong nadedetect. Nakukuha niyo po ba?
Ngayon, sinasabi mo, bakit naman Pastor EJ, nagsasalita ka ng ganyan? May ng mga nasasaktan, sinasabi mo ba, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormon. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi ko sinabi sa English eh. Ako po ay lumaki sa evangelical church. Nung ako, ano pa lang ako, 4 years old pa lang, umaten na ako ng evangelical church, Sunday school. Pero nung ako yung mga 25 years old, napapasok ako sa Mormon church dito sa Clark Air Base. Wala akong kaalam-alam. Ngayon pala ay isa ng false teaching. Kaya sinasabi ko, kahit nakikibahay lang kayo, huwag kayo dito. Sinasabi ko para alam nyo ang dapat iiwasan at hindi po tayo magigitla ng maling katuruan. Sabi sa 2 Korinto, hindi sila tunay na apostol kundi mga mandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol. Hindi ito dapat pagtakhan. Yun, hindi kayo dapat magtaka. Dapat pa nga asahan. Sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Nagkukunyari siya na ilaw, yung pala siya ay kadiliman. Noong lumang tipan pa, kay Moises pa lang, marami na nagkukunwaring pastor. Yung tawag kasi natin yun sa propeta. Dati propeta, ngayon pastor na yan. Sugo ng Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy, sa lumang tipan pa lang, kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay na nagkakatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Dati sabi ko, yung mga tagapakinig ng maling katuruan, biktima. Pero may narinig ako, hindi lahat biktima. Kasi may mga tao, gusto yun ang naririnig. Meron pag nakarinig ng Biblia, at kalimitan, kung napansin ko, ang tunay at tamang katuruan sa Biblia, hindi para ibigay ang hilig at gusto natin na magpayaman o gamitin ng Diyos na parang hilingan lamang, kundi ituwid ang kalikuan sa buhay. Hindi ba? Ang Biblia kadalasan nagtutuwid at humihingi sa atin ng kalakasan ng loob para magsakripisyo, to take up our cross. Maraming tayo ayaw yan. Ang gusto nilang religion, yung papayag sa kanilang kalayawan at magbibigay sa kanilang kahilingan. Kaya nga merong prosperity gospel na walang ibinigay kundi pangako ng hingi sa Diyos. At ayaw nila sa katuruan ng Diyos na humihingi na isuko ang kanilang buhay. Pero ang Biblia, sinasabi, ibibigay ko sa inyo ang buhay na walang hanggan, pero dapat isuko ninyo yung buhay nyo dito. Maraming tao ayaw dyan. Kaya nung lumang tipan pa, sinusubok na. Saan ka makikinig? Mainit na, mahaba pa sermon, at minsan yung sermon, tagus pa, nakakahiwa pa. Pero yung mga tunay na Christian, yan ang hinahanap nila. Ika nga ng Panginoon, my sheep hear my voice and they know me. Yung tunay kong kawan, kilala ang aking boses at hinahanap nila ang aking mga katuruan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, babala na parang babala rin ni Pedro, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ano ibig sabihin napapanahon man hindi? Gusto man ng tao, hindi. Dumami man ang nakikinig sa iyo, hindi. Yan ang iyong ibigay. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig nilang marinig. Hindi sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Kaya yung mga mega church na nagtuturo ng saliwa ay naglalakihan. Yung mga church na nagtuturo ng tapat, kaunti. Bakit? Kaunti ang mga tapat. At ang mga
pastor, gusto maging popular, gustong napakalaki ang kanilang mga ministry, wala namang problema doon. Pero pag iniba mo na ang pamamaraan para gawin yun, nagiging makasarili ka na at tinutubuan ka na ng sungay. Sabi nga sa Lucas 6, kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao. Sabi sa pastor, woe to you if all men speak well of you. Ano? Kahabag-habag kayo kung pinupuri kayo na lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanila mga ninuno sa mga huwad na propeta. Yung mga huwad na propeta daw na binibigay sa tao gusto marinig, ay hinahangaan. Ang galing ni Pastor EJ. Ibinigay yung hilig namin eh. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay gusto ng lahat ng tao, makasalanan o hindi, yan ay isang siguradong tanda na hindi ka nagiging matapat sa Biblia. Sapagkat ang Biblia, ang Ebanghelyo, ay nagtutuwid sa mga banal at nagbibigay ng tinatawag na rebuke sa mga hindi maka-Diyos. Ang mga maling guro ay mas interesado sa pagtanggap ng tao kaysa sa pagtanggap ng Diyos. Sa kabaliktaran, sabi sa 1 Tesalonica 5, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Suriin. So lahat ng pinakikinggan nyo, dapat sinusuri. Yung anak ko, si JC, nung bata yun, lahat ng mahawakan sinusubo. Ano na siya ngayon? 30 plus years old. Pero yung batang yun, worship leader siya ngayon sa English, doon sa Grace. Lahat ng mahawakan sinusubo. Yun lang, parang ano kaya to? Kasi, tain ng aso, buti na lang hindi ko natapakan. Susubo niya dahon, susubo niya. Kung laso, susubo niya. Ang kawan ng Diyos, hindi dapat lahat sinusubo. Dapat, ano ba to? Pagkain ba to o ebs? So sabi ko, JC, tigilan mo yan. At tinigil niya nga po ang pagsusubo ng mga bagay na mali. Last week lang. Nung baby pa siya, tinigil niya na yun. Suriin ang lahat ng bagay, lahat ng pinakikinggan. Yung mga nasa TV, minsan sasabihin sa akin, akala ko, matagal na nakikinig ng Bible. Abay, marami namang magandang sinasabi. Lako, sabi ko, delikado yung pinakikinggan mo. Eh, kapatid na Butch, sa galing naman ng kanilang pananalita, may makukuha ka din namang maganda. Ganun magsalita eh. Pero ang kanilang doktrina ay doktrina ng kalaban. Sabi pa sa unang Juan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabi na nasa kanilang espiritu, sa halip subukin upang malaman kung talagang mula sa Diyos. Meron pong Bible bookstore dyan sa baba. RCBC, ano? PCBS, bangko pala yun. Naalala ko suloy sino yung bangkero? Si Miss Dumaguete. Sino yun? Yung nalilitis ngayon. Dumaguete. Huwag na. Pag pumunta po kayo sa bookstore sa baba, susuriin nyo. Yung kalahati doon, di nyo dapat basahin. Yung mga author ay sa liwa. Kung saan sa hinuhugot ang doktrina. Huwag nyo sasabihin, sinabi ko, may discount ako dyan baka bawiin. Ano ba to? Kung sino-sino yung tinuturo. Suriin. Nakikinig ba kayo sa radyo? Nakikinig ba kayo lahat sa radyo? Titingnan nyo kung sino yung pinakikinggan nyo. Si Ate Ging, pinagtatawanan ako. Sa luma at bagong tipan, makikita natin na talagang galit ang Panginoon sa maling mga tagapagturo. Yung kumukuha ng katotohanan at niririkaduhan ng mali. Pero parang tama pa rin siya, malapit sa tama. Ginagamit ang pangalan ni Kristo, ginagamit ang Biblia, ginagamit ang pangalan ng Diyos, ngunit mali na pala. At malinaw na napakaraming babala, pero ang simbahan ngayon ay gumagawa ng kabaliktaran. Imbis na suriin, lahat tinatanggap, kahit anong tinuturo. Parang hindi na nag-iisip para sa kapakanan daw ng pagmamahal at ng pagkakaisa. At ang resulta, sila ay hindi na nakikinig sa tama sapagkat ang katotohanan doon ng Biblia ay hindi magagamit, hindi praktikal, nakaiinip at hindi epektibo. At kanilang pinipili ang katuroan ng mga maling guro
kahit na napakaraming babala sa Biblia na huwag itong gawin. Totoong si Satanas ay umaatake sa labas ng simbahan. Ano? Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng maling relihiyon. Sa labas siya bumabanat. Totoo yan. Pero madalas din sa loob siya bumabanat. Tinitira niya ang simbahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga guro na parang tupa, yung pala sila ay mga lobo sa damit ng tupa. Ano? Sabi, wolves in sheep's clothing. Si Jesus mismo ay nagbabala, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Ganon din sa unang Timoteo 4, maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So dapat tayo ay maingat sapagkat ang pagtuturo ng mali ay minsan mahirap kilatisin. Napakahirap kilatisin minsan. Yung tinatawag na interpretasyon, proper Bible interpretation, ang importante. So yun po ang introduction pa lang. Simulan na natin ang sermon. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din po tayo ng mga 7:30. Biro lang. Nagising kayo, no? Sabi sa unang verse, nung una pa man, may huwad na propetang lumitaw sa Israel. So, nung panahon ng panahon ng Israel, may mga huwad na guro na. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo, sino yun? Sa simbahan. Yun po yung sinasabi doon. Huwag kayong mabibigla. Sabi sa Jeremiah, sa Lumang Tipan, nakapangingilabot at nakakatakot ang nangyari sa buong lupain. Pawang kasinungalingan ng pahayag ng mga propeta. Ang kanilang utos, ang sinusunod ng mga pari, at hindi naman tumututol ang aking bayan. Ba't hindi tumututol? Ganun din yung sabi nyo, yung tinatawag ngayon na name it and claim it. Alam nyo, name it and claim it? If you ask Jesus, I will believe. Pwede na, no? Pwede na mga akong false teacher? Do you believe? Yan. I-claim mo lang yan, ibibigay. Bakit? Ba't di ka makikinig sa ganun? Biro mo, tinuturo niya, if you claim it, Jesus will give it. Yung tinatawag na ginagawang genie si Jesus. Parang, alam mo yung genie? 3 hiling. Ayan. I-rub mo yung magic lamp, bibigay niya sa yung gusto. Hindi ganun ang katuruan ng Bible. Ang sinasabi sa Bible, hindi ka dapat material ang hinihingi mo, kundi pagbabago ng loob. Kaya yung mga sa Lumang Tipan, ganun din. My people love it so, sabi sa English. Ganun din sa simbahan ngayon. May mga pagpagturo sa simbahan na yung makamundong pamamaraan ang kanilang ituturo. Aayawan ng tao ang doktrina at ang makabibliyang pagtuturo. At papaltan ng mga tinatawag man-made teaching. Entertainment. Yung laging ine-emphasize ng Biblia na pagsisisi ng kasalanan, pagbabagong buhay, pagpapatawad, pagsasakripisyo, pagtitiis, pagpapasalamat sa Panginoon sa gitna ng paghihirap, pagtitiwala, pagsunod sa mahirap na mga pagsunod na tulad na ating pinag-aralan sa unang Pedro. Hindi yan ang tinuturo nila. Ang tinuturo nila yung pagkabilib sa sarili, yung pangangailangan ko bilang individual, yung self-need, self-esteem. Kaya may tinatawag na seeker-friendly church. No? Tinatanong nila, ano mo gusto mo marinig? Ano bang gusto mo marinig? At yun na ituturo namin. Hindi yung itong sinasabi ng Bible. Kaya napakaraming guro na dumadami ang nakikinig sa kanila kasi hindi yung gustong ituro ng Panginoon, kundi yung gustong marinig ng tao ang kanila itinuturo. Sabi sa Tito, kailangang ang isang guro ay matatag, nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Minsan, mahirap magturo ng doktrina. O yung iba sa inyo, tulog na. Mainit na.
doktrina pa. Kasi mas madali magturo nung nakatatawa at punong-puno ng pangako. Yung iba naman sa inyo, sabihin, Pastor, di mo ako natutulog kanina eh. Kasi tinitingnan mo ako, sabi mo yung natutulog. Pinagpe-pray kita, Lord. Pinagpe-pray ko si Pastor EJ, sana matapos na siya. Haba! Mag-pray, mag-sermon. Amen. Ayan. Kita nyo, nakakatawa, di ba? Entertainment. Okay naman paminsan-minsan magpatawa. Huwag lang tuloy-tuloy. Wala nang ginawa kundi magpatawa. Parang si Aping Daldal. Kilala niyo si Aping Daldal? Mga bata pa kasi kayo eh. Ang mga false teacher, sila din ay mga palihim, magturo ng mali. Kaya nga gumagamit sila mga pananalita ng maka-Diyos. Pero titingnan mo, yung interpretasyon na ng Bible, saliwa. Saliwa. May darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro, lihim sila nagtuturo ng maling aral. Bibigyan ko kayo ng example ng maling aral na napakalapit sa totoo, pero mali. Ano? Matthew 18, meron dyan sinasabi, meron nag-preach dati doon sa luma akong simbahan. Artista siya, singer. Kilala niyo kung sasabihin ko sa inyo yung pangalan. Nagpipreach siya, prosperity gospel. Sabi niya, kung anong hilingin ninyo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Basta paulit-ulit mong sabihin. At hindi lang yon. If 2 or 3 of you are gathered together in my name, ginamit siya yung Matthew 18. Kung merong 2 o 3 na nagtipon-tipon na manalangin, na andun ako sa gitna, kaya sasagutin niya yung, siguro yung iba sa atin, ako ginagamit ko yan eh. Mali yung interpretasyon na yun. Hindi na ibig sabihin ng verse na yun. Yung Matthew 18 na yun, na kung 2 o 3 ay magkatipon-tipon, na andun ako at pakikinggan, that is a verse on church discipline. So kung titingnan mo yung konteksto niya, merong nagkakasalang tao na ayaw magsisi. Ang sabi sa Matthew 18, sa panimula, lapitan mo siya, kapatid, nagkakasala ka, nakikiapid ka. Pag hindi siya makinig, kumuha ka ng pangalawang Kristiyano. Sabihan mo siya, kailangan magsisi ka. Pag hindi pa rin siya nagsisi, kumuha ka ng pangatlo bilang testigo. It is a judicial process. Parang sa munisipyo, merong testigo. At pag hindi pa rin nagsisi, tell it to the whole church. At pag hindi pa rin nagsisi, kailangan palabasin ng simbahan para siya'y magsisi. It is not a verse on prayer, pero ginagamit siya ng mga false teacher bilang patotoo na pag hiningi mo to, ibibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, wala namang problema, Pastor EJ. Ano ba naman yung i-preach ng pastor? Na if 2 or 3 are gathered in my name, I am there, sasagutin yung prayer. Hindi naman masama yun. Totoo namang sumasagot ang Panginoon ng panalangin. Tama? Pero pag ginamit mo yon sa maling pamamaraan para sabihin na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin kasi imbis na 1, 2 o 3, mas makapangyarihan yan. That's not true. Yung panalangin ng 1 at panalangin ng 3 will be answered if God wants to answer. At pangalawa, mas importante, pag itinuro mo ng mali yung interpretasyon, kahit malapit sa tama, ngunit mali sa kanyang precise interpretation, sinasanay mo ang mga tao sa maling interpretasyon. Sinimulan mo na ang Biblia, ang bawat talata ay merong isang kahulugan lamang. Nakuha nyo? Ang bawat talata sa Bible, there is one grammatical, historical interpretation. Kaya minsan gumagamit tayo ng Greek, yung original, para masabi namin sa inyo, yung kanyang eksaktong ibig sabihin. Sinabi mong itong ibig sabihin, ito pala ibig sabihin. Sinimulan mo yung pagtanggap ng tao na pero pwede palang may 2 ibig sabihin yun. Hello? Diyan nagsisimula ang maling pagtuturo. Pero pag sinabi mo, teka, excuse me, Pastor, nagkakasungay ka, tulad ng Judas sheep. Bakit? Kasi iniiba mo yung precision ng interpretation. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa Genesis 3 pa lang, si Satanas yan ang ginamit. Totoo bang sinabi? Di ba sinabi, huwag hawakan? See, there's interpretation. Nakukuha niyo po ba? Kaya tayo sa GFC, nag-iingat tayo na isa-isahin para tama ang konteksto. Andiyan ba kayo? Ang dami nagpe-pray sa akin. Mga nakapikit. Thank you very much. Sila ay palihim na pumapasok, palihim na nagtuturo. Sabi nga sa Jude, lihim na nakapasok. Paano sila nakakapasok? Hindi natin binabantayan ang mga nagtuturo sa atin. Doon po sa aking pinanggalingan simbahan, na ako isang elder dati doon,
sabi sa amin, oy, tuturuan natin yung mga leaders natin nitong grupo na to na malaki sa Amerika. May grupo sila at meron silang CD ng 10 malalaking pastor, tuturo natin, ipalabas nyo yung CD sa inyong mga pinuno. Nakita ko, pwede bang suriin muna namin? Sinuri namin yung isa sa mga teacher na gusto nila ipalabas, hindi na kasi sinuri nung ibang elders, si T.D. Jakes. Papalabas daw. Kilala niyo ba si T.D. Jakes? Si T.D. Jakes ay isang napakalaking pastor sa Amerika na Unitarian. Pero pag nagsalita siya, magaling magsalita. Bible lang ginagamit. But he is a Unitarian. Alam niyo ba kung ano Unitarian? Hindi siya naniniwala na Jesus is God. How? Because he doesn't believe in the Trinity. Unitarian. God does not have 3 persons. Muntik makalusot. Nung sinabi ko, hindi nila pinakita. Pero minsan, it's our partnerships. Nagpapapasok tayo, mga nagtuturo sa simbahan. Mukhang mabait, mukhang maka-Diyos, pagturuin mo. Maya-maya, nakakapasok na ng lihim. Kaya dito po, sa GFC, bago ka makapagsalita dito, sinusuri muna namin ni Brother Peter tsaka ni Brother George. Ini-interrogate po namin ng 48 hours, walang tulog. Hindi, biro lang po. Hindi totoo yan. Sabi nila, sila ay lihim sila nagtuturo ng maling aral. At sabi pa, pati ang Panginoon nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Paano itinatakwil? Pag nakita nila yung turo sa Bible, hindi nila gusto, iniiba nila. O kaya, ang ginagawa nilang pagtuturo ng Bible, parang buffet. Alam niyo yung buffet? Sa Tagalog, ano sa Tagalog yung buffet? Yung pagkain. Buffet. Buffet. Sa Tagalog. Alam mo ang kinakain mo sa buffet? Ako po, pag kumakain ako sa buffet, ayoko niyang gulay. Yan, binagoongan. Yan, gusto ko yan. Ano yan? Ay, ayoko niyan, sinigang, masyadong healthy. Gusto ko to lechon. Yan, gusto ko yan. Pinipili. No? Ganun po yung ginagawa ng mga nagde-deny o tinatakwil. Pinipili nila, ay, hindi magugustuhan ng mga tao to. Ang ituturo ko sa tao, yung gusto lang nilang marinig para dumami sila. Kasi pag nagturo ka ang sabi ng Panginoon, magsisi ka, baka mangalahati yung simbahan. Pero pag sinabi mo, wag ka na lang magsisi, mag-tights ka na lang, magsimba ka na lang. Yan. Dadami ang miyembro niyan. Kasi walang requirement eh. Nandiyan ba kayo? Babalik kayo? Balik kayo. Hindi na kayo bumalik. Okay. Okay. So yun po yung ating unang punto sa 2 punto. Sabi, huwag magtaka na may huwad na pastol. Sa larangan po ng gera, meron tinatawag na element of surprise. Pag nagulat mo yung kalaban, malamang matalo mo siya. Nagulat, hindi inaasahan eh. Tutulog. Ngayon, hindi na kayo magigitla. Hindi ba? Alam mo na pwedeng may tumayo dito na huwad. Pwedeng ako yun. Ako po, walang problema. Ang tunay na pastol, dapat hindi takot na suriin. Pag nagsimula na magturo, pastor, hindi yun ang ibig sabihin yan. Nagiging huwad na. O pag meron kaming pinagturo dito na iba tinuturo, suriin nyo. Kaya biglang umakyat yung isa yung mga elder, biglang iba na itsura niya. Para may tumutubong sungay. Tapos malalim na yung boses. Tapos biglang, ay, sorry. Sorry. Iba na yun. Tapos iba na yung tinuturo. Nako. Pero huwag tayong magulat. Huwag tayong magulat. Suriin natin. Okay. Pangalawa at huling punto, dahil hindi ka na magugulat na may huwad na pastol, pangalawa, abay huwag kang maging disipulo ng huwad na pastol. Sabi nga nung aking matapat na driver na Batanggenyo, ay huwag kang maging disipulo ng huwad na pastol. Alam mo na pala Yun. Medyo nagpapatawa ako kasi namumungay yung... Ang hirap Alam nyo, itong Tagalog service mahirap kasi hapon alam ko, iba sa inyo, naka-5 kanin sa mang inasal. 5 rice. Tapos hapon pa, ang init pa. Tapos sinasabi, doktrina pa, buksan ang Biblia, pag-aaralan natin ay 35 verses lang naman. Kaya medyo nagpapatawa ako. Kaya nga, ang pangalawang punto, dahil alam nyo na mayroong totoong babala, ay huwag kayong maging disipulo ng mga huwad na pastol. At baka kayo ay malin lang.
Ay kayo naman mga nakikinig sa mga ganyan. Sorry nako, pagagalitan na naman ako ng misis ko. Hindi nakikinig, okay. Okay. So, yung mga nakikinig sa maling guro, hindi laging biktima yan. Lalo kayo. Lalo kayo. Tingin lahat dito. Yung mga inaantok sabi, hindi makatingin, pinipili. Ha? Tingin lahat dito. Tingin, tingin, tingin. Hindi na kayo biktima pag nakarinig kayo ng mali at hindi nyo sinure. Kayo ang may kasalanan. Ang mga nagtuturo ng mali, ang sabi, di magtatagal, sila'y itatakwil at sila'y mapapahamak. At hindi lang sila, kasama ng mga nakikinig sa kanila. Alam mo ng mali, nakinig ka, namimili ka, nagbubufet ka. Ayaw mo ng salita ng Diyos na nakakahiwa, ngunit nakakapagbago. Ang gusto mo, yung matatamis at hinahayaang gawin yun dati. Maraming religion ganun, ha? Religion and sin, maraming ganun. Napakarami pong ganun. Kaya punong-puno sila ng ritual at hindi nag-guilty. Sabi nga, nasa 2 Pedro 2 pa rin tayo, at marami silang mahihikayat. Meron sinabi ba? May ilang mahihikayat? Ano sabi? Marami. Ang sabi nga sa Mateo 7, kakaunti ang papasok sa makipot na daan. Pero dito sinabi, marami. So mas marami sa simbahan na baka sumusunod. Yung mga false teachers, mas malalaki ang simbahan nila kaysa sa matatapat na pastor. Yung mga matatapat na pastor, malilit, bihirang malaki, pero matapat. Kaya yung iba, nagiging maling guro kasi ang liit ng simbahan ko, medyo iibahin ko. Medyo iibahin ko yung turo ko para dumami-dami ng konti. Kaya nagpapadala sila ng katuroang mali. Yan ang temptasyon. Na sana wag kaming matempt. Panalangin nyo kami na wag kaming matukso na magparami sa pamamagitan ng pamamaraan ng kalaban. Sapagkat maliwanag, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sabi sa Mateo 7, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang pupunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Dahil sa popularidad ng mga maling tagapagturo, napakaraming simbahan na ganyan. Kaya ang mga apostol ay galit na galit sa mga maling guro. Sabi nga sa Galatia 1, sinabi na namin sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba. May magandang balita bang naiba? Marami. Kaysa tinanggap na ninyo. At kung hindi sila magsisi, sila at kasama na ng kanilang mga tagapakinig sa loob ng simbahan, pagbabalik ng Panginoon o sa kanilang kamatayan, magugulat sila sapagkat hindi sila tatanggapin sa langit. Sabi nga sa Mateo 7:21 na madalas naming gamitin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karen ng langit. Tatandaan niyo yung verse na yan? Pero Panginoon, di ba? Kami nagpagaling, nagpalayas ng demonyo. Hindi kita kilala. Bakit? Ang sinunod mong magandang balita, hindi ko balita. Nagbuffet ka, namili ka ng turo ng false teacher kasi mas kaakit-akit sa ito kaysa sa doktrina na nagtutuwid. At sabi pa sa verse 2 pa rin, marami silang mahihikayat na sumusunod sa kanilang kahalayan. Kung gusto mong makakita ng false teacher, kadalasan 99% dalawa lang yung hahanapin mo. Pera at sex. Malaunan, lalabas yan. May problema sa pera o may problema sa sex. Yung false teacher. Kasi yung kanilang sinasabi, walang kapangyarihan para pigilan yung kanilang laman. Kaya sinasabi dito,
Marami silang nahihigay at sumunod sa kanilang kahalayan, sensuality, aselgeia. Kaya nga, bentang-benta yung relihiyon na relihiyon at kahalayan. Sex and religion. Yung nung unang panahon, dun sa first century church, sa first century Rome, nag-iimbento ng Diyos-Diyosan yung mga Romans. Ano? Gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan na binibigay ang hilig nila. Tulad ng Diyos na ang pangalan ay Bacchus. Bacchus. Ang Diyos na Bacchus, may ribulto ang mga Romano dyan. He is the God of wine. Siya ang Diyos ng wine. Alam niyo yung wine? Alak. At para siya isambahin at siya matuwa sa iyo, ang doktrina nila, kailangan malasing ka muna. Kailangan malasing ka muna. Ano? Kaya pag lasing ka na, Lord, I love you. Parang yung mga kabarkada ko noon, pag nalalasing, Jay, ngayon kong sabihin sa ito, I love you, pare. I love you. Okay, sige. And then, gusto kitang halikan. Sapakin kaya kita. Meron din silang Diyosan na ang tawag si Diana, the goddess Diana. Ginawa nila itong Diyos na to, inimbento nila para sa reliyon na sariling hilig. Si Diana naman, para siya iyong sambahin, kailangan magbayad ka at makipag-sex sa temple prostitute. Narinig nyo na yan, di ba? Punta ka sa templo, bayaran mo yung prostitute, siya yung pare, mag-sex kayo para siya ay iyong mapasaya. So, gumagawa sila ng religion na ang kanilang ritual, parte ng kanilang hilig. Maraming pastor ngayon. We will present to you a Jesus Christ. Nabibigyan ka ng pera, nabibigyan ka ng lahat ng hilingin mo, at hindi ka hihingan ng pagbabago. Creating a God after man's own image. Yan ang problema pag lumayo ka sa Bible. Hindi mo napapansin, ibinibigay mo hilig ng tao, you're already teaching doctrines of demons. Bakit? Hindi mo siguro inumpisahan na magturo ng mali, pero dahil meron kang layunin para sa iyong sarili, ambisyon, yan ang nangyayari. At sabi pa sa verse 2 pa rin, dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Maya-maya, lalabas na ang kanilang natural. Kaya napakaraming pastor, sa Singapore, nabalitaan niyo ba yung City Harvest? Yung pastor ikukulong ng, ilang taon niyo, Brother Ronnie? 8 taon. Kasi yung kanyang asawa, gusto magkaroon ng singing career sa Hollywood. Pinondohan niya, ninakaw niya yung pera ng simbahan, $25 million. Tapos gumamit pa siya ng isa pang $25 million, $50 million para pagtakpan yung krimen. At nahuli sila, 2 months ago, nasintensyahan siya, 8 years, at yung staff niya, merong 7, may 3, may 2 years, mga babae. False teacher. Laking simbahan. At napakarami pang iba. Na yung iba naman nahuhuli, may kasamang prostitute. Kaya, ang pangalan ng Diyos ay nabibigyan ng masamang pangalan. Sabi nga ng philosopher na si Friedrich Heinz, sabi niya sa mga Kristiyano na ang buhay ay nagpapakita ng kamalian. Show me your redeemed life and I might be inclined to believe in your Redeemer. Ipakita mo sa akin ang iyong nasagip na buhay at baka maniwala pa ako doon sa sinasabing sumagip sa iyo. Pero kung ang buhay mo hindi nagpapakita na ikay nasagip, hindi ako maniniwala sa iyo. Kaya ang kalaban tumitira sa labas, false teaching, at sa loob. At pag nabunyag, ang nasa labas, ang mundo, pag pinagtatawanan ng mga Kristiyano. Kasi Kristiyano mismo ang nauunang gumawa ng kahalayan. Marami simbahan. Ginagawa ang pagbabago sa doktrina, sa katuruan sa Bible, para magustuhan ng mundo. Samantalang maliwanag ang katuruan sa Bible na hindi tayo dapat maging katulad ng mundo para mayakag ang mundo. Ako, nagbago ako at pumunta ako sa simbahan kasi alam ko, ang simbahan iba doon sa mundong pinanggalingan ko. Pero ngayon, ang mga simbahan gusto nila parang rock and roll, gusto nila ang itsura at ang kanilang ginagawa ay parang mundo. Kaya dapat ating doktrina ay puro. Sabi nga sa Filipo, upang kayo maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw. Ang simbahan hindi dapat igaya ang kanilang doktrina na mapalapit sa mundo upang mapapasok ang mundo.
Ang mga gustong magsisi sa mundo, inaasahan nila na ang kanilang iiwanang mundo ay iba sa papasukan nilang simbahan. Nakuha niyo po ba yun? Yung nayayakag ng simbahang gumagaya sa pamamaraan ng mundo upang mayakag ang mundo, ang mayayakag nila ay ang mga makamundo. Hindi yung mga gustong magbago na nanggaling sa mundo. Nahihilo na po ba kayo? Ako malapit na. Pero nakukuha niyo yung sinasabi ko. Iniiba ang doktrina para makayakag. Pero tayo'y naiiba. Sabi nga sa unang Pedro 2, ngunit kayo isang lahing pinili, we are a chosen race. Naiiba tayo. The church should not be like the world. At ibigay ang kanyang hilig. Grupo ng maharlikang pari. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ang ginagawa ng iba, yung youth program, madilim. May usok. Kasi ginagaya ang mundo. Mali ba yun? Mali yun. Opinion ko lang naman yun. Verse 3. Makikita po natin dito ngayon, sa last verse, yung kanilang motibasyon. Ano ba talagang motibasyon ng false teacher? Hindi po para magturo ng maling doktrina. Hindi sila dyan nagsisimula. Hindi nila sinabing, pastor ako ngayon, bukas gusto kong maging maling pastor. Hindi. Hindi rin sex. Gusto kong magturo ng mali para magkaroon ako ng sex. Hindi po. Kasakiman. Ginagawa nila yan dahil sa kasakiman. Sa kapangyarihan. Sapagkat makikita nyo, maraming huwad na guro, napakayayaman. Isa na dyan, yung isang taga Davao. Sasabihin ko na kasi baka mahalal yung manok niya eh. Huhulihin ako. Mayaman. Pero ang tinuturo niya, siya daw si appointed Son of God. Hindi kinikilabutan. Messiah, part 2. Yaman. At nakikita mo yung kanyang mga choir. Gaganda. No? So talagang malaki-malaki yung simbahan. So ang false teacher, ang motivasyon niyan ay pera at kapangyarihan. Pero ang sabi sa Bible, ang pastor, ang katiwala, kailangan walang kapintasan, hindi dapat mayabang, hindi magagilitin, at hindi lasenggo, at hindi mapusok o sakim. Should not be fond of money. Pero ang motibasyon ng karamihan ng false teacher, pera. Marami. Nakikita niyo ba sa TV? Sabi niya, send me your money. I have 5 healings for cancer. Nakita niyo yun? Meron akong kagalingan sa cancer para sa 5. Pag nauna yung pera nyo, kayo yung gagaling. Nakita ko na yan. I think nakita ko yun sa 700 Club. O pahawakan nyo yung TV nyo. Pag hinawakan nyo, gagaling kayo. Replay pala, 5 years ago pa yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Sabi, lilangan nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na pananalita. Yun nga, yung false words. Sa Greek, yung mali, plastos, doon kinuha yung English term na plastic. Dito nagsimula yon sa Greek word. Yung, alam niyo yung plastic? Cellophane? Dito nagsimula yon, dito nagsimula sa word na to. Ibig sabihin, may kahoy, mukhang kahoy, yung pala, plastic. Meron mukhang bakal, yung pala, plastic. Meron parang tunay mong kaibigan, yung pala, aray. Yun na nga. Ano? Ang tunog, parang totoong ebanghelyo, yung pala, plastic. False doctrine. Ang sabi sa verse 3, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pagpuksa sa kanila ay hindi natutulog. Meron pong pangako na sila ay pupuksain. Huwag kayong mag-alala. Sa dami ng false teacher, minsan, napapailing na lang kami. Parang, may pag-asa pa ba to? May pag-asa. Minsan nanonood akong TV, yung Sky Cable, sunod-sunod na channel, puro mali yung tinuturo at napakalalaki. At ang kanilang ministry, nasa buong mundo. Sabi ko, Lord, ano ba to? Pero sabi dito, matagal nang nakahanda. Ay, sabihin matagal na, before the beginning of time,
yung hatol sa kanila nakahanda na, para silang nasa death row. So huwag kayong mag-alala. Kaya kami, matapat lang nagtuturo at Diyos na ang bahala sa kanila. Pero hindi lang yon, yung hatol sa maling tagapagturo ay nakahanda, pero yung nakikinig sa kanila, kasama doon sa kahatulang yun. Kaya sa pagwawakas po, etong mensaheng ito, hindi madali ituro. No? Kasi, sabi ko nga sa English kanina, pag ganitong mensahe, nagtatago muna ako dun sa harap eh. Kasi baka may umabang sa akin eh. Eh dito hindi, kasi baka harangan yung pinto, hindi ako makalabas eh. Ano? Pero, ito po ay ang concern ni Peter bilang matapat na pastol. Kasi mamamatay na siya eh. Kaya hinahagubilan niya. Kaya kayo po dito sa GFC, kailangan maalam tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi ang demonyo, walang ginawa, kundi gawa ng paraan para yung salita ng Diyos ay kanyang baluktutin. Akala mo, tama yung narinig mo, yung pala, mali. Hindi niya sasabihin na, huy, huwag kayong magsumimba. Sabi niya, sumimba ka. Hindi niya sasabihin na, huwag kayong magbasa ng Bible. Hindi, magbasa ka ng Bible. Pero sumimba ka, doon sa simbahan na ang tinuturo ay mali na parang tama. Para ang iyong pagiging nalinlang ay ganap. Ano? Kasi pag sinabi, hindi ako sumisimba, alam mo may kulang ka. Pero pag iniisip mo, nagsisimba naman ako eh. Pero mali. Yung panlinling lang sa'yo, ganap. Eh nagbabasa naman ako ng Bible, sumusunod naman ako. Pero yung sinusunod mo, mali. Yung pagkakabulid sa mali sa'yo ay ganap. Kasi akala mo nasa tama ka eh. Kaya tatandaan nyo na kailangan ng ating discernment ay malakas din bilang tupa. At hindi lang nakasalalay sa pastol na baka mamaya ay may sungay na. At iba na ang tawa. Ganun na yung tawa. Ba't yung iba sa inyo hindi natawa? Biro lang po yun. Hindi totoo yung tawa na yun. Pag-pray nyo kami na inyong mga pastor, kasi sinasabi natin itong temptation na iba yung mensahe ay ginagawa ng iba. Pero lahat ng pastor ay may temptasyon. Minsan, tinatamad mag-aral, kaya tinatawag na accidental false teacher. Mali na ituro mo kasi hindi ka naghanda. Tinamad ka eh. Ano? Ang paghahanda po ng isang mensahe, ako, sa ibang pastor, baka mas mahaba. Ako po, 2 weeks na gumigising ako ng alas 3 o alas 4 ng umaga para makapaghanda. Kasi ang hirap eh. So, itong ipinresent ko sa inyo ng 1 oras, 2 linggo ko pong hinahanda to. Pag hindi ako nag-aaral, mali na ituro ko sa inyo. Mali, narinig nyo. Kaya ipag-pray nyo kami. Pinagpe-pray nyo ba kami? Baka pinagpe-pray nyo lang, Lord, I pray for Pastor EJ. Sana umiksi na po yung sermon niya, Lord, please. Yung mga pinagpe-pray nyo, pag-pray nyo na maging matapat kami para kayo maalagaan namin ng tama. Sabi nga sa gawa, at huli ko na pong babasahin at magpe-pray na tayo. Habilin sa mga pastol. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila, sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Sa mga tupa, ito ang aking habilin. Piliing mabuti ang pakikinggan at ang magpapastro sa inyo. Paano? Suriin ang ipinangangaral at itinuturo at ibangga sa hawak mong Biblia. Ikaw mismo may Biblia. Sa mga pastor, tagapagturo, D-group leaders, Bible study leaders, sa mga nagtuturo sa kanilang kamag-anak, dahil ikaw lang Christian, sa mga anak, mag-ingat. Siguraduhin hindi ka
false teacher o accidental because lazy false teacher. Mag-aral na mabuti. Study to show yourself approved. Paano? Suriin ang iyong ipinapakain at tinuturo sa mga taong iniatang sa iyo ng Panginoon bilang responsibilidad mo. Maaring isang tao lamang, anak mo lang, kapitbahay, kaibigan, kaklase. Pero ikaw ay pastor din. Doon sa isang taong yun, dapat mong ituro ang habilin ng Panginoon at ang tamang katuruan. Yumuko po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa mensahe ni Pedro. Isa pong habilin na nagmamahal ng magulang sa kanyang kawan. At ganoon din po ang aming pagtuturo sa kawan dito sa aming maliit na kapilya. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng lakas sa loob na kahit maliit kami, maliwanag na mas marami ang hindi makikinig at kakaunti lamang. Panginoon, sana kakaunti lamang ang laging nakikinig at nagiging matapat. Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat taong naandito, na bigyan mo po sila ng kalakasan upang mag-aral, sipag, upang sila ay magkaroon ng proteksyon laban sa mga maling tagapagturo sa loob ng simbahan, sa TV, sa radyo, sa mga babasahin. Sana sila ay maging masuri upang hindi malinlang. Binibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang magdasal at hilingin sa Panginoon kung anong gusto niyang gawin natin sa ating mga narinig.